Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 5A na ilalarawan ng mga paraan ng paglilingkod sa kapwa bilang indikasyon ng pananampalataya. Ang gawa ay napakahalagang sangkap ng pananampalataya sapagkat kung wala ito, ang pananampalataya ay maituturing na patay at ang isang patay ay walang nagagawa o walang naibubunga. Kung kaya, upang mapatunayan ng isang tao na siya ay mananampalataya, dapat siyang gumawa o kumilos. Ang tanong, ano ang dapat gawin ng isang tao? Siyempre, kung ano ang pinagagawa sa kanya. Pag-aaralan natin ngayon, ano-ano nga ba ang ipinapagawa sa tao? Itinuturo sa Kristyanismo ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Isa naman sa limang haligi ng Islam ay ang zakat o ang pagkakawang gawa o charity. Ano ang dapat nating mahinuwa sa dalawang malalaking relihiyon na ito? Pareho silang nagtataguyod ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ano-ano nga ba ang mabubuting bagay na maaari nating magawa para sa ating kapwa? Sa iyong notebook, magtala ng 5 mabubuting kilos na ginawa ng iyong kapwa para sa iyo. Ang paglilingkod sa kapwa ay isa sa pinakamagandang paraan upang maipakita ang ating pananampalataya. Hindi kailangang maging malaki o magarbo ang ating mga gawa. Kahit sa maliliit na paraan ay maaari tayong magpakita ng kabutihan, pagmamahal at malasakit. Bilang mga mag-aaral, kaya ninyong magbigay ng positibong epekto sa buhay ng iba sa pamamagitan ng simpleng mga gawa ng paglilingkod. Ngayon, tatalakayin natin ang 10 paraan upang maglingkod sa kapwa bilang pagpapakita ng ating pananampalataya. Pagtulong sa gawaing bahay. Ang paglilingkod sa ating pamilya ay isang mahalagang tungkulin na may kaugnayan sa pananampalataya. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, paghuhugas ng pinggan, o pag-aalaga sa mas nakababatang kapatid ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang at kapatid. Sa ganitong paraan, isinasabuhay natin ang utos ng Diyos na mahalin ang ating kapwa, lalo na ang mga nasa ating tahanan. Pagbabahagi ng pagkain. Ang pagbabahagi ng pagkain ay isang konkretong halimbawa ng pagmamalasakit na itinuturo ng pananampalataya. Sa Islam, ang pagbibigay ng sadaka o kusang loob na tulong ay isang mahalagang aspeto ng espiritualidad. Sa Kristyanismo, ito rin ay pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal na hinihingi sa atin ni Kristo. Kahit sa maliit na paraan tulad ng pagbibigay ng isang mangkok ng ulam o paboritong merienda sa kapitbahay, na ipadadama natin ang pagiging instrumento ng Diyos upang makatulong sa iba. Pakikilahok sa mga gawaing pampamayanan. Ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng tao, kundi isa ring paraan ng paglilingkod sa Diyos. Sa mga indigenous na relihiyon sa Pilipinas, ang kalikasan ay itinuturing na sagrado, isang regalong kailangang pangalagaan. Sa pagsali sa mga cleanup drive, tulad ng paglilinis ng ilog o pagtatanim ng puno, ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng responsableng pagkilos para sa kalikasan. Sa ganitong paraan, naluluwalhati natin ang lumikha at ipinapakita natin ang ating pasasalamat sa kanyang mga biyaya. Paglalaan ng oras sa kaibigang may suliranin. Mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit sa ating mga kaibigan, lalo na sa mga nasa panahon ng pagsubok. Ang pagbibigay ng oras upang makinig sa kanilang mga kwento, manalangin kasama sila, o magbigay ng payo ay nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Sa ganitong paraan, naipapadama natin na ang Diyos ay naririto, gumagawa sa pamamagitan ng ating mga gawaing mabuti. Ang simpleng pakikinig ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan ng lakas ng loob. Pagtuturo sa nakababatang kapatid. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isang mahalagang aspeto ng pananampalataya. Sa Biblia, itinuturo ni Jesus na maging ilaw sa iba, at sa Islam, hinihikayat ang paghahanap at pagbabahagi ng karunungan. Kapag tinutulungan natin ang ating kamag-aral o nakababatang kapatid sa kanilang pag-aaral, hindi lamang natin na ipapakita ang ating kabutihan, kundi tinutulungan din natin silang maabot ang kanilang potensyal. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos para sa kanilang pag-unlad. Pagdodonate ng mga lumang damit o kagamitan. Ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Sa Kristyanismo, ang pagtulong sa nangangailangan ay tulad ng pagtulong kay Kristo. Sa Islam,
Ang zakat o pagbibigay ng bahagi ng yaman sa nangangailangan ay isa sa 5 haligi ng pananampalataya. Sa pagbibigay ng lumang damit, sapatos o gamit pang eskwela na isa sa buhay natin ang aral na tumulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Sa maliit na paraan, nakakapagdulot tayo ng pag-asa at kasiyahan sa iba. Pagtulong sa kapwa kapag may sakuna. Kapag may bagyo, baha o anumang sakuna, ang pagtulong sa mga naapektuhan ay isang napakahalagang paraan ng paglilingkod. Maaaring tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, tubig o damit, o kahit pag-aalay ng oras upang magboluntaryo sa mga relief operations. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang malasakit at pagiging handa na maglingkod kahit sa mahihirap na pagkakataon. Pananalangin para sa kapwa. Ang panalangin ay isang makapangyarihang paraan ng paglilingkod sa ating kapwa. Kapag nananalangin tayo para sa kanilang kalusugan, kaligtasan o tagumpay, ipinapakita natin ang ating malasakit at pagmamahal na itinuturo ng pananampalataya. Hindi man natin maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin na ipapaabot natin ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Pagiging mabuti sa lahat. Ang kabaitan ay simpleng kilos, ngunit napakalalim ng epekto. Kapag tayo ay nagpapakita ng kabaitan sa pamamagitan ng pagngiti, pagtulong o mabuting pananalita, na ipapadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Sa Kristyanismo, ang kabaitan ay bunga ng Espiritu Santo. Sa Islam, ito ay bahagi ng pagiging mabuting Muslim. At sa indigenous na pananampalataya, ito ay bahagi ng pakikipagkapwa-tao. Ang kabaitan, gaano man kaliit, ay nagdadala ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. At pagbabahagi ng pananampalataya sa iba. Ang pagbabahagi ng pananampalataya sa iba ang pinakamabuting paraan ng paggawa ng mabuti. Sa pagbabahagi ng mga dalisay na aral ng Diyos na iyong sinasampalatayanan, nagiging daan ka upang maipakilala ang kaligtasan. Higit ito sa pagkain, salapi, pagpapasaya at tulong na maibibigay mo dahil kaligtasan ng kaluluwa na ang pinag-uusapan dito. Hindi ito kailangang maging komplikado. Maaari itong magsimula sa simpleng kwento, pag-anyaya na makinig o dumalo sa mga Bible study, o panghihikayat na magbasa o manood ng inyong mga religious program. Kapag ibinabahagi mo ang iyong pananampalataya, hindi mo lang natutupad ang utos ng Diyos na ibahagi ang kaligtasan, nabibigyan mo pa ng pagkakataon ng iyong kapwa na magmana ng buhay na walang hanggan. Ang 10 paraan ng paglilingkod na ito ay simple, ngunit may malaking kahulugan. Sa pagtulong, pagbabahagi at pagpapakita ng kabutihan, na ipapakita natin ang ating buhay na pananampalataya dahil may kalakip itong gawa. Tandaan, hindi kailangang maghintay ng malaking pagkakataon upang maglingkod. Ang mahalaga ay ang ating intensyon at pagmamahal sa bawat ginagawa natin. Bago tayo matapos, ating namnamin ang salita ng Diyos na mababasa sa Kolosas 3:12. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!